Buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako gumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawa at magpapaalala ako'y pamalandong han mga urhi nga mga pulong ni Kristo dito sa krus. Mag-ampo kita. Ang ngaran na namay, pag ang anak, pag ang Espiritu Santo. Diyos san moray sukol nga kaluoy, ang paghigugma imo, amo ang pagkasantos. Kuni an amon mga kasing-kasing han imo gugma. Inaagi ang kamatayon han imo anak Heso Kristo. Tinagan mo kami hin paglaom, tungod han pagtuo. Pinaagi han iya kabanhaw, hingpita ini nga paglaom, dito han kahingpitan han paghigugma ha langit. Di nato hiya, buhi og nagahadik, upod ha imo, ug ang Espiritu Santo, Dios sa dayon nga katuigan. Amen. Maupay nga oras sa iyong tanan mga kabugtuan ko kay Kristo. Yan na mag-uurusan kita yung pamalandong han pito nga mga orhi nga pulong ni Kristo dito sa krus. Ansyahan nga pulong. Amay ko pasaylo ahira, kay diri hira maaram, han ira ginbubuhat. Mga kabugtuan, diri makaurusa nga ansyahan nga pulong ni Kristo dito sa krus, mga pulong hin pagpasaylo. Consistent manggod ni Kristo hini nga mensahe. Iunong han kaluoy han Dios, han gugma han Dios. Ani aton matitiganan aniya pulong nga igugma bisan na nimo mga kaaway. Samtang iya naabat, hindako nga kakurian ug kasakit. Bayaan niya mga apostol. Ginsalikway hiya, ginlingo, gindiwara. Ginmenos hiya ang mga tao. Gintamay, ginbiay-biay. Masuulan inabat ni Kristo. Hindi ang mga ginawas di niya bakba. Diri pulong hin pag-isog. Diri pulong hin pagdumot. Mga pulong hin pagpasaylo. Ginoo pasaylo ang hira, kay diri hira maaram, an ira ginbubuhat. Indepensahan pa niya ang mga makasasala, diri hira maaram, an ira ginbubuhat. Mga kabugtuan, itong bugos nga Semana Santa, istorya han kamaluluyon han Dios. This is all about God's mercy, God's compassion that we have seen in our Lord Jesus Christ. Nasirig panganay kita, Jesus is the face of the Father's mercy.
and compassion. Kabugtuan ti dahini, di papahinumdum kita nga makasasala kita, kundi maskin papahinumdum kita na itong Diyos maluluyon, mahigugmaon. Isang kung kita pero may nakakasala, di kang pangkaunahan, tubtub yan na. Oray pag-give up ang Diyos sa ato. Oray kita niya pasibayin. May niya pero may rescue mission. Bisan tubtub yan na. Ina niya kalibutan nagpakita. Inang bitan aton tawhanon nga kinaya labot lahitong sala. Inang bitan aton kasakitan, patinahan aton kamatayon. Nabanhaw hiya ang mga minatay. Itukod niya ining aton simbahan. Inuubdan kita niya pinaagyan ni Espiritu Santo, mga sakramento. Nga tanan ngaya mag-upay nga mga buhat. Waray kita pasibay itong Diyos. Padayong kita nga iyagin papasaylo. Tinatagan na ni gayon, hinpagpag-o. Basi kita matalwas. Sanglit kabugtuan, tutulo itong ayat ni Kristo nga aton. Una, magbasol kita iton aton mga sala. Ikaduha, kaya natin pagdumdum agin pasaylo kita ang Diyos, sana hibarok liwat kita hin pagpasaylo. Iba didat aton pagampo, anigin tudlo ni Kristo. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Mahibarok kita in pagpasaylo. In pasaylo kita, maging instrumento liwat kita, hiton kaluoy, hiton Diyos. Kundi an aton kabugtuan nga nakakasala, papasayloon naton, pero bubuligan naton hira, nga diri na hira utro makasala. Kung kinahanglan, ukawon, kung kinahanglan, i-correct. Naangat kinahanglan buhaton, tinutugwayan naton itaton pugto nga nakasala, basi magpag-o. Ang ikatulo, pinaka-importante, itong pagtalinguhahin pagbago. Paray pulos iton aton pagbasol, pangarohin pasaylo, kundi rin kita nagtatalinguhahin pagbago. God always gives us chance to be better. Nabuling hiya. God never gives up on us. We should never give up on ourselves. May kaluoy itong Diyos. Papasayloon kita niya. Bubuligan kita niya nga magpasaylog liwat kita nato ning kasitao. Ang tutugwayan kita niya hiton pagpagbo. Amen. Ang ikaduha na pulong hanaton Ginoo Hesukristo. Susumatan ko ikaw, yana nga haw nga adlaw, maupod ka akon ngadto ha paraiso. Usahan mga kawatan na ginraysang ha krus ang ngaran ni Dimas. In nakabatihan siyahan na pulong hanaton Ginoo, amay ko pasaylo ahira kay diri hira maaram haniragin bubuhat. Idahin inatak na, kinita hin usa nga salaan, kinita an iya pagpasaylo, kinita hin usa nga salaan an pagpasaylohan Dios, iya binati, ikang mismo hanbaba ni Jesus, na ang Dios puno hin pagpasaylo. Idahin inatak na, asya ini an dinulot
konsensya han usa nga tawo nga makasasala an pulong hinpagpasaylo. Sanglit bisan maarang hiya na diri hiya yano na kawatan Dimas usang kriminal tungod pulong na Jesus sin pagpasaylo. Nakimalungoy hiya na bisan namanla hinumduman hiya ni Jesus kung bumalik na hiya ngadto halangit. Waray na niya iba naging aro pa. An iya bukod tangi an pinakaubos na request tikang hin usanga tikamatay nga tawo na mahinumduman manla hiya. All he could ask to Jesus is to remember him. To be remembered is his only wish at the end of his earthly life. Haros kita nga tanan, karuyag naton na mahinumduman. Siring pa, to be remembered is a natural cry of human hearts. Itawo, mahilig hinumduman. Salit, mahilig kita danay mag-collection. Mahilig kita mag-celebrar iba-iba nga mga okasyon. Pagpakita paghinumdum. Kaya danay masakit ngan maraot aton buot kun diri kita na hinunumduman. Danay maraot aton buot or hibang aton adlaw kun nahingangalimtan labi na aton mga importante na mga panhitabo an aton kinabuhi. Sugad iton birthday, anniversary, an aton mga achievements or accomplishments. Nakapira ka na ba hingalimti han mga tao na importante haimo? Human as we are, we expect people to remember us because it is in this way that we feel we are important, we feel we are alive, and we feel we are loved. Pero it makaurus sa danay, karuyag naton na hinumduman. Pero hikita iton danay madali hingalimot. We want people to remember us, but we are the ones who forget easily. Diri ba ungod? Nahakadamo ka beses. Many times, we easily forget people, especially kung waray na naton paki, especially kung waray na nira gamit. Madali kita hingalimot titon tao, labi na kung waray na nira pulos, kung magluya na hira, patapon na. Madali kita hingalimot ito sa nga tao, kung waray na nira kwarta, waray na hitsura, waray na influensya, waray ta na makukuha. Many times, we easily forget people or danay, gintutuyo naton, hingalimot, hayira. Salit, aada aton pag-ampo, kaupod hini na pamalandong, Ginoo ko, hinumdumigad kami, bisan makuri kami makahinumdum. Diyos ko, hinumdumi kami, haluyo han amon kalimtanon. Diyos ko, iduso, ngan giyahi pa kami han amon angay buhaton. Didahan natin ikaduha na pulong, an maupay na parte, an maupay na sumat, waray na Jesus, hinumdumi ang tao na makasasala, kundi iya ginhatag pati ang langit ngadto nagbabasol nga kawatan. Jesus offers more than remembrance, and He gives paradise. Sa ring pahan komentaryo na ako nabasa, hakatapusan hanininga hininakawatan, iya nakawat nga nakuha ang langit. Susumatan ko ikaw, yan ang nga adlaw, maupod ka haakon, ngadto ha paraiso. Ang ikaduha na pulong, nagpapahinumdum ha aton, that Jesus
consistently welcomes sinners. Jesus welcomes all of us to His kingdom, no matter what we have done, as long as we ask heartily for His loving mercy. Ang ikaduha na pulong na naton Ginoo, nagahatag aton in paglaom na may ada naton tsansa bumalik sa Dios. May ada naton tsansa magbago. May ada naton tsansa magbasol. Ngan may lugaran mga magpakasasala dito sa langit. Kabahin ang Dios, diri ini imposible. Diri ini maguri. Habahin ang tao, kinahanglan tala maging abre, hin pagtuhay, hin pagpag-o, ngayon pagsunod, hanaton Ginoo. Ang pagpasaylo ang Dios, available ngan accessible. Seri pa, His mercy is just a request away. Ang ikaduha na pulong, nagaagata aton, na padayon unta kita umakseptar han aton mga sala, padayon kita na magpasol, padayon an aton paghinumdum sa Dios, ngan padayon an aton pagsunod handalan ngadto sa langit. Hamapayinubsanon nga pangamuyo, sarabat kitahin pagsiring. Dios ko, hinumdumi ngan dad agad kami haimo paraiso. Amen. Ani katulong nga pulong. Babay, iniyan imo anak. Anak, iniyan imo nanay. May ada po sa nga sangkay nga di na po hiton mupay nga kahimtang nga pamilya. Trato hiya nga umudiya nga anak. Dirihira ang mag-asawa nagkakaanak. Sanglit nagpapamihirahin pag-adapt. Pero sano pa man iya ik-adapt, may dinadaman nira din adapt na lalaki. Intagan hin maupay nga kinabuhi, pa eskwela, ni nakatampos sa college, ganyan na usan na nga siman. Di na tong takna, nga ang mag-asawa, mga lagas na. And ang nanay, isang teacher, ang tatay, waray trabaho. Darahan kalagas, dinutong ang nanay na nag-retire pagka-maestra. Di na ko na akong sangkay dinigugma na nakaabat hingugma itong pamilya. Isang kun maaram niya nga kusalhaya nga adopted daughter. Waray hiya pakaabat hingugma ang iya nanay nga umod. Ang iya tatay, ang iya kabugtuan. Kay diri hiya maaram kun hinuhira. Not until 18 years had passed. While she was in her junior high school, namatay na niya nanay. It was the first ever sorrow that she felt since then. Ang iya ginturing na nanay, binaya na nila pamilya. Ang iya usang kuya, inwaray na uuli, pero nahatag na yung panalawan sa pamilya. From being joyful, the life of my friend eventually turned into gloom. Nagtikaan ira pagpuri, pero siguro naman kay wala ng nanay. Loneliness and depression took the pavement of joy in their lives. Years onward, the economical state of their family has worsened
and never again abundant as it was before. Ang una, may dapanira auto. Pero di na ito ng adlaw naging baligyan nira auto. Kay dara kay nagkukulang na nilang kwarta. Nagtikalala ang kapurian na ira inabag, hanasakit na liwat ang iya tatay. Ang babae sa pamalang high school student, kundi diri ya maaram kung papaunan uniya pagkaturuhin sa labi. Naasa na lang duduha nga mag-amay, napipira nga tirok niya nanay, ang pagiging maestra. Habang na-eskwela niya na, diri maaram ang anak nga niya tatay, impi pinanbaligyan na ngayon ang irang mga butang nga balay or mga appliances nga pinalit niya nanay. Nausan anak nga natikabuti ang butang nga balay, ngayon ginbabaligyan na ngayon niya tatay ang mga butang nga balay para lang na makakaon. Ang mga gingkurian niya nanay pag tinudo kada adlaw, pag pinadloan habang ko, inagtikang pagkawawara. Hadto nga mga panahon nga kinukurian na niya tatay, dara niya sakit in kalagas, insumatan na hiyahan niya ungod ni nanay, or an iya biological mother. Diri niya maaram nga iya ungod ni nanay, kabarangay langay ang nira. Last 2017, her father passed away, and it was Sunday morning. For nearly 18 years, she met first time her mother at the wake of her father. Pero sa lupon mamatayan niya tatay, ginpakilala na hiya ang iya mga umangkon ang iya tatay, base iya buligan pagkatama na nasa salib na property niya nanay. The only remembrance of her family that was left is their house. Months had passed. The house was still under custody. But unfortunately, for the lack of legal support, she was forced to leave their house. Ginbaligya ang balay. Nginwaray niya share, kay diri man daw kuno legal ang pag-adapt sa iya. Yan binal kinatuya dinuken iya nanay. Ang iya nanay, diya maaram may niya ang katarata. Ngahin malalanan at nga iya mata. Waray nakikita niya nanay. Ngahin kabaliktaran ang kabutangan niya nanay, ang ira kabutangan. Nag-adapt sa iya. From a cheerful and hopeful daughter, she became depressed and no longer hoped for a new beginning. Yet her friends never left her side. It was because of the last will of her father, and the advice of her friends that she acknowledged and welcomed to her life her biological mother. However, the state of life before is no longer the same now. Woman, behold your son. Son, behold your mother. At the feet of the cross where Jesus been crucified, Mary, the mother of Jesus and John the Apostle, were present. They witnessed the brutality and cruelty of the Roman soldiers who had afflicted our Lord up until his last breath. All the way, Mary is present. Ang pagraysa nga kang Kristo, ang iya pagpasan ang bugat ng cross, ang pagkastiguha iya, nakadtuhi Maria. If Jesus suffered from physical pain, Mary was tormented from an emotional pain. She suffered together with her son, whom she loved so much. Who could have endured seeing his or her only son or daughter
crying out from the excruciating pain that afflicted to his or her body. No one can ever take all the pain by himself. If that is so, how great it must be. Sanglit ang kinita ni Jesus ang yananay ang kinukurian. He entrusted John, which represent the humanity, to his mother, Mary. The third words uttered by our Lord are words of assurance and hope. He may no longer present physically, but man can never be alone, for Mary, our mother, is with us. So is Jesus. Napunsang kay nga babae, before iya tatay mamatay, gintugo niya kung ano man iya karuyar, kung mga man hiya, hingap niya tatay maging malipayo niya. The property which was entrusted under her custody is an expression of assurance and hope for her life, though at the end it was taken from her. In these trying times as the pandemic COVID-19 is still affecting worldwide and causing great loss of lives, let's not be outweighed from hopelessness and helplessness. Kaupod tayo itong Diyos. Kaupod tayo Maria. Ayaw kita kabaraka. Ayaw kita kaubusin pagtuo. Dili kita ginpapabayaan ni atong Diyos. Mary, our mother, is also with us. It hurts her more when we are facing with so much sufferings. As what she felt when her son is being stripped off from his dignity and rights, from being tortured without mercy, from being scourged up unto death. She lost her only son. However, she is also our mother, as Jesus entrusted us to her at the cross. We have Mama Mary who will comfort us like a loving mother. Let's keep on praying that may this pandemic be contained, and let us pray for the souls of those who have died to this virus. Amen. Sa bundok ng buhay. Kaupat nga pulong, Diyos ko, kay ano nga ginbayaan mo ako? Mga kabugtuan sigurohan pito nga mga urhi nga pulong ni Kristo sa ini hiton makuri intindihon. Maram kita hiton mensahe ni Kristo nga aton, yaigin tudto nga aton nga may Dios nga nahigugma. Pero kay ano tidak nagkukuri ha krus, ayakan niya ini nga mga pulong in kabiluan. Diyos ko, kay ano nga ginbayaan mo ako? Ang opposite na niya mga gintudtot. Kinamdumi natin kabugtuan nga ini nga mga pulong bangin ginhuramla ni Kristo didahan Salmo 22 siring pa natin mga Bible scholars nga diri actually mga pulong in pagdumot o pagduda o ginbabasol niya ang Diyos, kundi mga pulong in pagpasahok, mga pulong in pagtubyan ang kalugaringon, mga pulong in paglaom, nahaluyo iton kasakitan, atubangan at kamatayon, may da Diyos na masalo, may da Diyos na magtatalwas. Ang seminarista pala ako, nagkamayada ko higayon in pagin assistant chaplain na National Kidney Transplant Institute. Naghahatag kami ng mga counseling at mga pasyente. At
Dako nasangkay nga usa nga pamilya an ira anak o kayo ko ni Michael may ada cancer nga kidney. Yan kinahanglan niya mag-undergo transplant operation. Magastos. Binayaan nira an ira trabaho nga mag-asawa, nangutang hira, ginbaligyaan iba nira nga mga properties para la operahan an ira usala nga anak. After an operation, okay ang bata, pero paghagos sino sa kasimana, namatay si Michael. Pagkadto ko pagbisita, nagtitinangis ang nanay. Inangkupaak ang mga pulong kabiduan, kay ano nga sugadit Dios, kay ano kami pa, kay ano nga iton amon anak pa aniya kinuha. Maupay man kami nga pamilya, maupay man kami nga mga tao. Pero katapos-tapusan na niya pagtinangis, diri ko nga galimtan na niya mga pulong, nasa ring. Buti na lang may Diyos. Ipupuntahan ang aking anak. Kabugtuan, pwede kita magpahayag it aton mga sentimento itong Diyos. Kapiduan, bisan aton mga pagduda. Ang mga pulong ni Kristo, Diyos ko kayo nung ginbayaan mo ako, reflection ini iton aton mga pagsakit, itaton mga reklamo, itaton mga kabiduan. Pero, inaot paunta katapos-tapusan, masaring kita, opay nala may ada Diyos. Opay nala aada ka Ginoo. Ang mga panahon nga naabot kita damo nga Korean, natambakan aton mga problema, pinsalikoy kita, ginlingop kita, ginbayaan kita. Yan ang panahon itong pandemya. Nasasakop kita hindamo nga mga Korean. Pangin kita sumiring, Ginoo, kay ano nga gikakastigo mo kami, kay ano nga binabayaan mo kami. Pero sana diri kita hingalimot. Itong kinaiya itong Diyos. When we suffer, God suffers the more. Si Kristo nakig-usaha aton, di na natin kasakitan. Ano yung pagsakit a krus, paghangkop niya ini, hanaton nga tanan kasakitan. Waray kita pasibay itong Diyos. Ginoo, salamat. Ini nga mga kasakitan, ililinisan mo kami. Opay na laada ka. Hindi mo kami pinapasibayan. Amen. Ang ikalima nga pulong, inuuhaw ako. Mga kabugtuhan ko, datong paglalakaton na kada adlaw din nga kalibutan. Maabot gudit panahon nga maabat kita kabutlaw, kagutom, na binaan kauhaw. Sanglit, nagbibilang kita mga butang ang makakakontento ka ato. Inuuhaw ako. Eda mga tao nga nakaka-experience laing natural nga kauhaw. Amo ang kauhaw han ordinaryo nga tubig. Pero may daliwat mga tao nga mas haluhalurong pa ipaka-experience hin kauhaw.
Amo ang kauhaw ang relasyon ngadto niya kasangkayan sa syudad o kauhaw ang pagigugma ang pamilya. In our life, sometimes we are thirsty for the love of our family, acceptance of the people around us, and for the appreciation of those around us. We are all thirsty. We are seeking for a relationship, and it's more than a physical need. Inuuhaw ako. After ang akong second year theology, ma-undergo kami ang tinatawag na HSPFY program. Magkakamayada kami in 1 year exposure. Dirianin kami ma-eskwela sa Kubin sa Katuig. But I had a sad experience. Sa magdikang anamong program ng July, namatayan akong tatay or lolo Hanjun. Bulag kasi na parent, so di na kaya pagdako. Kaya nagpa-eskwela ako, kaya nagtimang nuha ako. Sanglit, tatay na akong tawag ko iya. Ikang hadto nga panitabo, inuhaw ako. Inuhaw dirihin ordinaryo nga tubig or atensyon ng iba nga tao. Kundi, inuhaw ako in pagigugma ang tinuod nga tatay. Inabot ang panahon nga inuhaw ako ang presensya ang tinuod ko nga tatay. With this longing and yearnings to my real father, I brought this in prayer and begged for God that I am thirsty. I am thirsty for the love of my father. With this experience of being thirsty, I asked the help of God. Pagka-Agosto, nagtingang na naman sa PFY, nagkamayada kami oportunidad mga kanto Tagaytay. Nagkamayada kami half-month exposure dito sa Focolari, Tagaytay. But of course, nakauhaw ang pagigugmahan at tinuod nga may inakadala niya. 1 week before kami bumalik Kapalo, nag-text sa nakong bugto nga taga-Kapis. Bugto atatay nga ato Kapis. So nagpakilala niya ako, nag-text niya ako, nag-message through Facebook Messenger. Nagsiring niya ako, Kuya, kung gusto mong makita si Papa, bigyan kita ng number niya kasi malapit lang yung Alfonso Cavite sa Tagaytay. At doon nga panahon, nahadlok ako kay bangin dili pa ready o matubang ang akong tatay or bangin igsalikoyag niya o ikaawod or bangin liwat para kumayakan ng magkita kami. But because of my longing and yearnings to my father, ginaro ko ang number. Before mag-start ng 1 week retreat sa Galilee, in-text ko na ako na may. Nagpakilala ko iya, nasayang ako nga. Ako ni Jeff Ribano. Ako ni youngest nga anak, only boy. Ako ni pinaka-cute nga anak ako man maguran. Yun na rin ako iya nga karayog ko yung makilala nga makita. Bisang ko na yan na niya pamilya, karayog ko lang talaga yung makita, no? Kada adlaw ako nag-inulat na niya reply. Pero wala inagot nga reply, tikang iya. So, one day before kami manguli, I was very sad. But, I prayed and begged to God na nagampo talaga akong Ginoong, Lord, sana makitang ko naman lang na makilala ko ang akong tatay. Because of God's goodness, one day before kami manguli, may nag-take sa akin nga number. Nasa ring iya, okay na saan ka, pupuntahan kita.
Maray pagpakilala, number lang nag-text. Diyak maarang kung maano ako, nagtatay na ba ini o giniinuwat na ako. Pero nag-reply ako iya, nasa rin nga. Ako ipakadahay mo, iyo. Tagala ako yung complete nga address. Ikaroyak ko, makilala tayo ikaw, makilala ko liwat ng ibang mga pamilya. Pero di rak maarang kung tatay ko may niya o dere. Kaya wala man niya magpakilala ako. So tinagan ka ng address. August 13, 2018, so hindi ko nangangalimtan yung adlaw. Kaya pagka August 14, mabalik na kami ang palo. So August 13, 2018, tinagang kami free time, one day. Pwede kami kumain. Basta naka-14, mauli na kami. So anak mga classmates, tinadto na Manila. Katangan nila. Ako, pinabili na katagaytay. Kaya karoon ko kumadto Cavite. Okay na to ang address na ginataga akon. Excited ako na kinukulba. Dara kay dirak nga naman lugar. Dahil tak na kilala ng tatay. Nga nung napakita, picture naman nila, bis mga asawa pa. Pero kinuto ako. Walang ako sa bibiyaya. Nahulog naman ako kay narayong lugar, narayong ngayon. Usa lang lukluk na lugar. Nagbibiyahe naman ako, bibiyahe na. Naginam po na, Lord, ayaw ka nagpabayan na. Lord. Ikaw na nagbahala ako. Nagbibiyahe na ako. Diri maaraw ng driver ng dress. So ako kinulbo ako. Okay. Lukluk ang lugar, diri ang araw. Tapos pinakaya na iya. Makain ka ko, no? Tapos nagsiring ako nga. Sige, gudong ako din yung chapel. Nakato kang chapel. Itinix ko ang number nga nag-text ako. Adya ka chapel. Di lang maraming lugar. Please, kadi ako. Habang nag-inulat ako, mga para kami is, mga 1 hour ada. Nag-inulat ako, habang nag-inulat ako, nag-inang po na sa chapel. Lord, adi na makinig, so wag kabay. Naginulat ako ang anak prayer, Lord, yung kabay. I need yung anak yan ang panahon. Kaya banging gininuwat na ako, dirak maraman lugar. 1 hour, ay inabot. Nagkampaya ako. Nagsiring ako. Ako ng tatay, pakilala iya. Very awkward God experience anong lahi. Siniring lang ka, okay. Tapos sinakay naman kami tricycle, Dirak maran magkayak noon kung hangkop up, mag-uuraw, o paray. Siniring lang nga, okay, sige. Inuwak niya, tinato kami, nirabalay, naklola. Habang nagbibiyay kami, speechless paray kumayakan. Pero nakasing-kasing, sobrang kalipay nga. Di rin nga nagmakayakan. Siguro doon nagkalipay, walang pakayakan. So, naginutong lahat. Itulog ka nakluha, pero kay mga sugaron na bayot, para nala. Aman to, ipakilala ko ng mga patuod, nak-anti. Ang kasi ko, sasali ko yak mera, pero hindi ka raw tak mera. Nalala ko, ako yung Jeffrey nga na, lunch ko lang ako seminaryo. Hinggang pula niyo, umabutit panahon, nga may daniyo. Umangko niya magpapadyan. Aman to. So the rest was history, nag-istorya kami ng tatay, heart-to-heart talk, Aman to. That overnight experience, yung sobrang namin kalipay, nga nawala na uhaw. One day lang to, one night. Pero grabe na kalipay, Jesus is one with us in our struggles. Like us, He too has His own yearnings. My brothers and sisters, when we are thirsty, we should not be afraid to ask for the help of God. May ada kita mga problema ng kaulo. Ayaw kita pagalangin pagdaog ng Tuhan Ginoo. And Diyos, hindi rin mabaya ako. I thank God for everything. God will make a way para lang kita maging malipayan.
May ada mga butang ang Diyos lait makakasulbar ng aton mga problema. Nang dapat, Jesus inpermi aadi aton kinabuhi. Kay didahit aton kinabuhi, Jesus amo ang tubig na nakakawara hit aton kauhaw. May it physical, emotional, and most especially spiritual. In Jesus, we will find an ending source of happiness and love. Nang ginpakita ini niya, na niya paghalad, na niya kinabuhi, didaha kamatayon na krus. Amen. Ang ikayonom na pulong, natuman na. Natuman na o natapos na. Ano ba ang gintapos na Jesus? Ano ba ang iya gintuman samtang nakanipaya kalibutan? Paano niya gintapos o ginhuman ang iya kinabuhi di niya tuna? O ano ang iya gintapos o ginhuman pinaagyan niya pagkamatay? Ang simple na baton, iya ginhuman, iya gintapos ang iya misyon. Iya ginhuman, iya gintapos buhaton ngan sukton ang kaburuton ng Diyos Amay. Natapos na. Ha English pa, it is finished. Ha Griego na pinulungan, tinatawag niya nga telestai o kaya tetelestai na ang karagsignon fully paid or paid in full. Hanpag yakan ni Jesus sininapulong, tetelestai, natapos na. Karuyag ipahaybaro ha aton ng Diyos na iya naging baydan an aton mga utang. Iya naging bayaran an aton mga sala. Our sins are fully paid, wiped away completely and forever. Natapos na. Naabrihan na ni Jesus ang langit. Gintalwas na ni Jesus ang mga tao. Ang pagtakpa ka ni Jesus ang mga Romano, usahan iya mga pag-ampo, siringan naton tagsurat. Iginpakita ko hatuna ang imo himaya. Ginhuman ko na ang imo iginpapabuhat haakon. Ano ba ang iginpapabuhat ka ni Jesus han Dios? May ada tutulo niya nga misyon na aton makikita di dahan Biblia. Ang siyahan naging papabuhat ta iyan Dios, amo ang pagbiling ngan pagtalwas han mga magpakasasala. Ang ikaduha niya na misyon na iya gintapos ngan ginhuman, amo ang paghalad han iya kinabuhi base mapasaylo ang tao. He provides atonement for the sins of all. Nga na ikatulo niya na misyon na yagin human, na yagin tapos is to reconcile sinful man to a holy God. Waray bisan hin una tao, labot kan Jesus in makakagtapos, makakaghuman, ngan makakagtuman hininakluak klase hinsugo. Damo ang nabuhat na Jesus. Damo ang iya nahuman. Damo ang iya natapos para han aton katalwasan. Itsunod na pakiana, yan na para pamalandungan ta. Tapos na ba talaga? Abahin han Diyos, tapos na niya buhato na niya misyon. Abri na ang langit. His suffering is over. Tapos na niya pagsakit. Ang kaburutan ng Diyos, perpekto na ginsunod na Jesus. Itsunod naman na pakiana, talwas na ba kita? Talwas na ba ang tao? Tikang hansala. It's simple mga baton,
diri nga tanan. Kay ano na diri nga tanan? Diri nga tanan patalwas tungod kay damo pa aton o diri pa nga tanan nakaakagtuman o diri karuyag magtuman han iya larang han iya sugo. Kay ano diri pa nga tanan talwas tungod kay diri pa nga tanan nagsusugot nga nagbubuhat han kaburuton han Dios. Diri pa nga tanan nasugot nga nagtutuman. Ano man an aton sadang buhaton. Saring ni Father Mike kaniya homily kapulok, ang kinahanglan naton buhaton yana na panahon amo ang pagbago. Ayaw kahadlokin pagbago, bisan makuri, bisan diri ka paredi, kaya ada hi Kristo mabulig haimo. Yana, magahatag naman ako simple la napakiana, bangin man la makabulig aton hin pag-check hanaton tagsa-tagsa na makalugaringon kung nagbabag-o na ba kita o diri pa. Itpakiana na sa ring. Paano mo ginuukoy ang imo kinabuhi kada adlaw? Ngain naging makabuluhan kan mahinungdanon ba ang imo paggamit ang imo oras? Di inalibot yan paano mo gintatapos ang imo kada adlaw nga pag-ukoy. Natapos na. Kahuman na Jesus pagyakan ini, tinamo diya nga naubusan hinhininga siringhan usa nga ebanghelista. Ikita, pwede kita maubusan hinhininga anytime. Pwede kita kuhaon han Dios anytime. Pwede kita kapitan hin virus o sakit anytime. Waray hini maaram. Ikang aton pagmata nga hiton gabi san o kumaturog, nasunod permi ini napakiana. May natapos ka ba? O paano ka ba makakasiring natapos ka na? Siringan ako nabasa, samtang may ada pa sorry na waray mo pa kayayakan, diri ka pa tapos, diri ka pa human. Samtang diri ka pa maaram bumulig, pumait, ngan maaram magpasaylo, diri ka pa tapos. Samtang may ada pa thank you na waray mo kayayakan o mga taon dapat mo pasalamatan, diri ka pa tapos. Samtang diri ka pa nakakabawi nga nakakabalo sindamo na mga utang nga loob, diri ka pa tapos. Samtang may ada pa mga I love you na waray mo pa kaipapakita ngan kaipapaabat, diri ka pa tapos. Samtang may mga tao pa na nag-uukoy, nagtitiis, nagtsatsaga, nga nalunay di dahiton kapurian, diri ka pa tapos. Posible halaba pa itong lista hit aton mga plano buhaton, or posible halaba pa itong lista hit aton mga tarapuson ngan turumanon. Mga kabugtuan ko di dakan Hesukristo, yan na panahon, diri la panahon hin pagbasol, diri la panahon hin pag-akseptar han aton mga sala. Yan na panahon, diri la panahon hin pagbag-o, kundi yan na panahon, amo ang panahon hin pagtuman, pagtapos han kinabuhi gigin papaukyan haaton han Dios. Amen.
An ikapito nga pulong. Ginoo, haimo mga kamot, itinutubyan ko an akon kalag. Kung binati naton ang kanta, ang tisak magyakan niya na, ang title hadto nga kanta, Pagkabigani. O English siguro, Attraction. Pagkabigani. Maupay itong mensahe hini nga kanta. Nasiring hini nga kanta nga, bisan waray langit, bisan waray impyerno, masunod ako haimo Ginoo, mapasakop ako haimo. Kay itong nag-aagat haakon in pagpasakop haimo, diri itong langit, diri himaya, nga diri liwat kahadlok itong pagsirot ng impyerno. Itong rason kaya nung nga matuo, masunod ako haimo, tungod imo gugma. Mga pulong inihin pagtapon. Sugadhan binati naton han purhi nga pulong ni Kristo Cruz. Ginoo, haimo mga kamot, itinutubyan ko ang akon kalag. Words of total surrender, submission to the Father. Salit itong pakiana hinihaaton, anay mo ibinubutang an imo pagtapon. Hinon imo gitatapuran o ano an imo gitatapuran. Sana diri lang politiko, diri politika, diri an aton abilidad, diri an aton tagsatagsa ka maupay, diri an salapi o bahandi, diri ang gahom o aton ambisyon. Intatawag kita ni Kristo Cruz, ibutang naton na aton pagtapod ang amay. Labi na nga panahon, igin kukuri itong bugos sa kalibutan. Into your hands, Lord, we commend our spirit, all our lives, all our cares, even our fears and our hopes. Igin tatapod namon haimo Ginoo. Ito sa nga giupay nga pag-ampo o siday ni Saint Teresa of Avila. Nasiring hiya, oray bisan na ano diha kalibutan nga makakapalisang, makakapabaraka akon, kay nga tanan nagpapapas, diri angay tapuran. Itong Diyos la, di pulong iti agugma, it diri nagpapapas. Nga nakapagtapos hiniring hiya, solo Diyos, basta. Ang karoiksin yun, God alone is enough. Itong Diyos la, itiyala gugma haakon, sakto na, sobra pangani. Sanglit, kung naka-eskwela ako, kung may ko kwarta, kung damot ang kasangkayan, kung may ko pagtuo, kung may ko kinakaon kada adlaw, pasobra na lain itong Diyos. Tanan nga bendisyon, ginataga ato ng Diyos, nga nagpapapas, mga pasobra la niya. Diri tungod kay maupay kita, kundi tungod kay maupay iya. Pero diya la gugma aton, diya pag-ulahan iya kalugaringon na krus, base kita matalwas, gisa sakto ina, sobra-sobra pa. Solo Dios basta. God alone is enough. Mga pulong ini, hinpagtubyan ngadto ang Dios. Ginoo, itinutubyan ko ang tanan, higugma ala ko, ipaabat lang imo gugma, sakto na inihaakon. God alone is enough. Amen. Aton tapuson, ini nga pamalandong, pinaaging pagpampo. Amay namon nga Dios, siplati nga mahigugmaon an imo bungtok. An gugma gid pakita amon
namon Ginoo sa Kristo. Idahan pagtubyan niya kalugaringon, idah krus. Tungodhan ka makasasalang ang kalibutan. And that didahan niya pagantos ang kasakitan. Kahiya, anamon Ginoo, anamon intatapuran, han nga tanan, nga amon kasakit ug paglaom. Iya nga buhi ug nagahadik. Pupudhay mo gan Espiritu Santo, Dios dayon nga katuigan. Amen. Bendisyon kita may gugmaon nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Amen.